Ayon sa report, sinabi ng IDF na natunton na nila ang tunnel na pinagtataguan ng leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. Sa isang interview, ayon sa isang IDF 98 Division, malapit na nilang mahuli si Yahya Sinwar. Markado na daw si Yahya Sinwar at kukunin nila ito buhay man o patay. Samantala, nagulantang ang buong mundo, lalo na ang kalaban ng Israel, sapagkat ang United States of America ay inaprubahan na ang 20 billion worth of weapons. Ibebenta ito sa Israel, kasama na ang 50 fighter jets. Marami ang mga nagsasabi, ano naman ngayon, babayaran naman yan ng Israel. Malaking bagay ito sapagkat pinapayagan na ng United States of America na gamitin ng Israel ang kanilang armas sa anuman ang operasyon na gagawin ng Israel, lalong-lalo na sa Gaza at sa paghahanda sa pagharap nito sa posibleng pag-atake ng Iran. Kung inyong maaalala, noong mga nakaraang buwan, maraming pagkakataon na ang United States of America ay pinipigilan din ang Israel sa kanilang operation sa southern part of Gaza, lalo na sa Rafah na tinagurian ng mga Israelita na last stronghold of Hamas. Dito rin nagtatago ang maraming soldiers ng Hamas. Kaya noong mga panahon na iyon, pinipigilan sila ng US dahil ang Rafah ay maraming mga residente ang nagtatago. Umaabot ng 1.5 million katao at maliit lamang ang syudad na ito. Ayaw ng US na gamitin ang kanilang armas sa operasyon ng Israel sa Rafah dahil magiging kasangkapan daw ang mga weapons ng US sa pagpaslang sa maraming mga sibilyan. Dahil basta gera ang pag-uusapan, hindi mawawala sa usapin ang casualties o yung mga nadadamay na mga sibilyan. At kahapon lamang ay ibinalita ng Reuters na aprobado na ng Estados Unidos ang 20 billion na mga weapon package at ipapadala sa Israel. Ayon sa Pentagon, sa pamamagitan ng US Secretary of State na si Antony Blinken, na ang deal ng Israel at Estados Unidos tungkol sa mga weapons ay aprobado na. Ayon sa mga analyst, merong dalawang posibleng factors kung bakit pumayag ang United States of America na ito ay ibenta na sa Israel. Una rito, ayon sa kanila, ay malaking factor daw ang pagbisita ni Benjamin Netanyahu sa Washington nitong nagdaang linggo lamang, sapagkat sa pagbisita ni Benjamin Netanyahu ay nagsalita ito sa Congress at ipinaliwanag kung ano na ang nangyayari sa Gaza. Hindi maikakaila na marami din ang ayaw kay Benjamin Netanyahu. Katunayan, nang bumisita ito sa Washington ay sinalubong ito ng protesta. Pero nang magsalita ito sa US Congress, maraming mga mambabatas ang napatayo pa sa kanyang speech. Kaya isa ito sa mga posibleng factors kung bakit mabilis na apruba ang deal na ito. Ang pangalawa ay ang mga banta ng Iran na aatakihin ito ang Israel. Hindi pa man natatapos ang tour ni Benjamin Netanyahu sa United States of America, nakatakdasa na siya na makaharap si Donald Trump. Pero mabilis itong umuwi sa Israel dahil sumabog ang balita na ang Golan Heights na kontrolado ng Israel sa isang soccer field, maraming mga kabataan ang napaslang dahil sa pag-atake raw ng Hezbollah. Nangako ang Israel na gaganti sa Hezbollah at nagbabala ang Iran na kung kanilang ipagpapatuloy ang kanilang pag-atake sa Hezbollah, ang makakaharap ng Israel ay Iran. Hindi nagpaawat dito ang Israel at inatake ang Hezbollah na nagsanhi sa pagkamatay ng isa sa mga senior commander nito. Matapos ang ilang araw sa inauguration ng bagong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian, bansa na kung saan nagbabala sa Israel na kung aatakihin ang Hezbollah, sila ang makakaharap. Pero nagulantang mismo ang IRGC, si Ayatollah Khamenei maging si Masoud Pezeshkian dahil ang leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh ay napaslang mismo sa loob ng Tehran sa pangangalaga ng IRGC. Pinagbintangan ng Hamas at Iran ang Israel sa insidenteng ito. Can you imagine? Binabalaan sila ng Iran na huwag atakihin ang Hezbollah, pero sila ngayon
ang inatake. Base na rin ito sa accusation ng Iran at Hamas. At dahil sa pagkamatay ni Ismail Haniyeh, araw-araw may banta ang Iran na sasalakayin ang Israel kasama ang mga proxies nito. Napabalita rin na bumisita sa Iran ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin at magbibigay ng tulong. Magbibigay raw ito ng mga fighter jets. Isa ito sa mga factors kung bakit mabilis na inapruba ng United States of America ang deal nito sa Israel. Kung tutuusin, gusto ng United States of America na makapaghanda ng husdo ang Israel. Ayon sa Pentagon, sa pamamagitan ni Antony Blinken, aprobado na daw na ipapadala ng United States of America ang 50 F-15 jets kasama na ang mga equipment nito. At ito ay nagkakahalaga ng $19 billion. Sa side ng Israel ay napakalaking tulong nito. Can you imagine? Malaki na nga ang magagawa ng isang fighter jets. Pero can you imagine mga kaibigan, 50 fighter jets. Kasama na ring ipapadala ang 33,000 tank shells at 50,000 mortar shells. Nagkakahalaga naman ito ng $774 million. Ipapadala rin ang army vehicles na nagkakahalaga ng $583 million. Ayon kay Antony Blinken, ang mga nasabing mga weapons, mga fighter jets ay available ngayon at i-deliver ito sa Israel immediately. Pero ayon kay Antony Blinken na ang mga fighter jets na F-15 ay medyo maaantala sapagkat sa kanilang estimation, darating ang mga jet fighters na ito sa Israel mga 2029. Gaya ng ating sinabi kanina, malaki ang possibility kung bakit na-approve ito dahil sa speech ni Benjamin Netanyahu sa Congress. Bakit? Dahil may kakayahan ang US Congress na i-approve ang mga deal na ito at meron din silang kakayahan na i-block ang pag-deliver ng mga weapons. Pero ngayon, ayon sa US State Department, ito ay urgent at i-deliver immediately. Ibig sabihin, napasagot ni Benjamin Netanyahu ang US Congress. Dagdag pa riyan ang commitment ng Estados Unidos sa Israel. Ayon sa kanila, hindi nila pababayaan ang Israel at tutulungan nila ito in terms of security. Dagdag pa ng United States of America na sa pamamagitan ng mga weapons na kanilang ipapadala sa Israel, ay handa raw ang Israel para sa kanilang self-defense. Lalo na raw kung ma-deliver na ng kanilang bansa ang mga fighter jets na F-15 sa Israel. Ayon sa United States of America, mga high-tech raw ang mga tank ammunition na kanilang ipapadala sa Israel at meron itong kakayahan na defensahan ang kanilang bansa sa possible future threats. Nagsalita na ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant at pinasalamatan si Antony Blinken at ang mga US Secretary dahil sa mabilis na pag-aproba sa deal na ito. Ayon kay Yoav Gallant, matataas na uri ng mga tangke ang kanilang matatanggap. Dagdag pa ni Yoav Gallant na sa kanilang existing na F-15 aircrafts, ayon kay Yoav Gallant, maliban sa 50 F-15-1A fighter jets na ipapadala ng US sa Israel, ay meron pa daw ibang fighter jets na ipapadala sa kanilang bansa at nagkakahalaga ito ng $18.82 billion. At ang mga advanced na fighter jets na F-15EX, meron daw itong kakayanan na hindi ma-detect ng kalaban. Ang mabilis na pag-approve ng US sa deal na ito ay hinigitan pa ang submission request ng Israel noong nakaraang taon. Dahil noong nakaraang taon, nagpadala ng formal request ang Israel sa US regarding the procurement of 25 na F-15-1A fighter jets. Pero ngayon, 50. Kaya napakalaking bagay nito at dagdag pa ni Yoav Gallant na ang commitment ng US na tulungan ang Israel para sa kanilang security are clear. Noong buwan ng Mayo, kung inyong matatandaan, si Joe Biden ay mahigpit na may babala kay Benjamin Netanyahu dahil nga sa operasyon nito sa Rafah. Pero
kahit na merong babala si Joe Biden sa Israel, hindi pa rin ito pinahinto ang pagde-deliver ng maraming mga bomba sa kanilang bansa. Katunayan, magpapadala ito ng 2,000 pounds bombs. Kung iyong iisipin, ano yun? Kinundi na ni Biden ang operasyon ni Benjamin Netanyahu sa Rafah pero magpapadala ng 2,000 pounds bombs. Kaya laking pasalamat ni Yoav Gallant dahil sa improvement na ito.